Marami po nagtatanong sa atin kung ano po daw ang maituro ng kaibigan po nating duwende na pinakamagandang business dito sa Pilipinas. Marami po tayong followers guys, no, na matagal na po itong naghihintay sa ipaabot ng ating mga kaibigan. Sana nandito yung kaibigan natin. Kung sino man po yung makapanood nito, sana po ay matugunan po niyo ito, kasi po kapag ang mga kaibigan po natin na magbibigay po talaga ng magandang idea na may ipaabot po yung mga negosyo na magandang itayo, sana nandito sila. Mayong adlaw kaibigan, nandito si Linyo guys. Kaibigan, meron po akong gusto pong itanong sa inyo at marami pong nag-request nito. Tungkol po ito sa katanungan po nila, yung ano po daw ang maisuggest po ninyo na negosyo na pinaka the best po dito sa bansa ng Pilipinas. Oo kaibigan po, oo. Marami po silang nagtatanong. Kasi marami po tayong mga subscriber na gusto po na magtayo ng negosyo. Gusto po nilang malaman kung ano po daw ang pinaka-okay na hindi po sila agad malulugi at saka palago ba. Ay guys, sabi po natin kaibigan mayroon po siyang ibibigay na mga dapat po ninyong itayo na mga negosyo para po ay mapalago po ninyo agad. Ito po, pakinggan po natin. O kaibigan, meron pong nagtatanong din kung ano po daw ang magandang lucky charm sa mga negosyo na itatayo. Kasi marami pong naibigay po natin doon guys, no, at nagamit po nila. Totoo po yan. Mamaya. Unahin po natin. O isa-isa lang po natin kaibigan. O sige po, ano po ang pinakamagandang negosyo po dito na itayo dito sa Pilipinas? Oo. Ilan? Guys, nasa 10 no ang pinakamagandang pilian ninyo na negosyo na itatayo po ninyo. Kung malapit po kayo sa city, ito po ang inyong gawin. Ano po yan kaibigan? Number 1 guys ito po yung sinabi ng ating kaibigan, yung water, no? Kada bitaw magpatayo kayo ng anong tawag dito? Refilling water. Yun po ang pinakamaganda po daw guys. Yun ang pinakadabis po. Lalo na sa malapit po sa mga kabahayan. Di ba kaibigan? Oo, kasi po yun po talaga ang kinakailangan po ng tao. Kung sino man po yung makapanood sa ating video, i-share po nyo guys para po makuhaan po ito ng idea. At napakaganda po ito itinuturo. Lalo na yung mga nagtatanong na ano po daw ang itatayo po ng magandang negosyo dito sa bansa. Tubig yung mga water refilling po. Yun po ang itatayo po nyo doon sa city or saan po ba kayo nakatira, malapit po sa mga kabahayan, no? Kasi yung tubig ay napakahalaga po talaga sa buhay ng tao. Yung pangalawa, salamat po. Meron guys, pangalawa, yung motor parts, no? Kapag meron kayong motor parts na nagplano po kayo, kung meron kayong plano ngayon na magtayo ng mga negosyo tulad po ng motor parts, di ba? At saka kukuha din kayo ng magagaling po na mga mekaniko para po ay hindi po masayang ba, no, ang inyong mga baligya diha na mga motor parts. Kasi po kapag meron kayong mga mekaniko na magagaling, balik-balikan yan ng inyong mga suki. Yun po. Pangalawa po kaibigan, kung meron po ba, maganda din po daw guys yung sari-sari store, no? At saka yung may mga bigasan po. Yun po talaga ang maganda. Pero ang pinaka dito, pinaka dabis na napili ko, ako naman po yung pumili, motor parts at saka doon sa refilling water. Pero kaibigan, meron pa pang-apat.
pinaka maganda po din guys, no? Pero kapoy lang po ding barbecue, no? Ayun po ang pinaka the best din po guys, mga barbecuehan kung gusto po nyo magtayo, lalo na po yung mga kunti-kunti lang yung mga puhunan, doon po kayo mamili sa medyo upward lang po ninyo ha, para po mapapapalago po talaga yung mga negosyo po ninyo. Ito po yung ginawa po natin na pagtatanong sa ating kaibigan, kasi po yung mga kaibigan natin sila po ang nagbibigay po talaga ng magandang idea kung ano po ang itatayo na negosyo po dito. Yung sinabi po niya kanina, ilista po niyo yan, pilian po ninyo. Meron pa po, ano pa ang panglima kaibigan? Tama po, wag po kayong magnegosyo, lalo na po pag napapanis. Oo, magandang i-negosyo po din ngayon guys, no? Tulad po ng hardware, lalo na po pag malapit po kayo sa mga city, kasi kadalasan po ngayon, no, kung matsimpuhan ninyo na maraming mga building na yung nag-uumpisa pa na nag-layout doon sa malapit sa inyo tinatayuan po ng mga negosyo na hardware, hindi na po yan pupunta sa malayo, di ba? Oh, mas maganda po guys na magnegosyo tayo na hindi po napapanis, para hindi po tayo malugi. Ginawa po natin ito kaibigan kasi marami po talagang nag-request nito. Marami na po talaga naghihintay na maipaabot natin sa dami po nating mga katanungan. Ngayon ko lang po talaga nabigyan po ng time na maipaabot. Piliin lang po nyo guys. Meron pang pang-anim, kung ano man po ito. Sana po ay maganda din po ito kaibigan. Ano po yung pinaka po? Oo nga kaibigan, oo, maganda po pala yan. Sa lahat po daw ng mga taga barangay, no? Karami ito mga barangay lang ang ilahang mga ginapuyan. Kung mayroon man tayo mga followers dito o subscriber, mayroon pong itinuturo ang ating kaibigan ha. Kung maganda po, inegosyo din po yung lupa. Kung mayroon mga lupa na mga tanim na mga niyog or saging, ano man yan, na mga pwedeng mapagkitaan na, yun po ang pinakamagandang i-invest. Yung kumuha kayo ng mga prinda, yun, sangla, no? Dapat po yung, kapag kumuha kayo ng sangla, tulad po ng dito sa bundok, no? Kasi kadalasan dito yung mga prinda dito, yung mga sangla, yung mga niyog, na kung kadalasan po dito nagkontrata po ng 10 years at saka 4 years. Kung isang laman sa inyo po yung isang hektarya 50,000, dapat po ay kapag kontrata 10 years din po yan talaga na dapat po ibalik ang pira. Hindi po pwede na lang, no, tawag dito sa iba yung nagprinda dito, kadalasan sa amin ay hindi na ibinabalik yung pira, no? Hintayin na lang po yung mataas-taas po na kontrata. Hindi po, mas maganda po talaga na ibalik talaga ang pira. Basta magkasundo kayo sa barangay po talaga, ha? Maganda po ito na idea na sinasabi ng ating kaibigan, na mas maganda po pala yung kung sino man yung nakatira sa mga barangay, kung mayroon po mga prinda po sa inyo, dapat po talaga yung mga niyog, kung mayroon man magsangla, kunin po nyo. Napakaganda po yan. Kasi yung pera po ninyo na 100,000, kung ilalagay mo lang doon po sa bangko, paano yan? Hindi po yan na magkasya eh. Napaka liit lang po ang tubo niyan, porsinto. Samantala sa isang hektarya na niyogan guys, ito po yung ipapaliwanag ko kasi po binigyan tayo ng idea na kaibigan. Kasi yung niyog, pag mayroong niyog na 100 puno, kung mayroon po kayong maharbis dyan na aabot po ng 3,000, no? I-times po nyo yan, 3,000 kilos times 12 ngayon, diba? Magkano ang kikitain po niyo sa
dalawang buwan. Kasi 2 buwan po dito mag-harvest na para mabigat po yung tinatawag namin beaker. Salamat kaibigan ha. Ano pa po yung pinaka the best din po? Tulad po ng number 8 na ba tayo? Number 9. Sige po guys, magtanong lang po kayo ha, kasi ipapaabot po namin kasi mas maganda. Meron po tayong ano po dito ngayon guys, kung ano po ang pinakamagandang ano sa pang lucky charm para po ay swertihin, no? Kausapin po natin si kaibigan.